Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kahit merong galit, dahil tayo nagkulang, dahil tayo nagkamali, kasama nung galit na yon yung pagmamahal, sapagkat nais ng Panginoon na maging maayos ang ating mga buhay. Kung paanong tayo rin, minsan nagagalit sa ating asawa para i-correct siya. Minsan sa ating mga anak para ituwid sila. Bakit? Kasi mahal natin sila. Kasi ayaw nating magpatuloy sila sa ganoong ugali, ganoong attitude na alam nating ikapapahamak nila. Alam natin na ang pagsasama ng mag-asawa, hindi ito nangyari na laging masaya. Ang pag-aasawa ay napakahirap. Hindi ito minamadali. No po? Kasi pwedeng nag-asawa ka na ang pinuntahan mo ay hirap, sakripisyo, at meron namang pag-aasawa na langit, no? Merong pag-aasawa na parang impyerno, may pag-aasawa na parang langit. Saan po tayo dito? Kaya yung iba ay parang nagtsatsaga na lang tayo na matapos na ang relationship or parang wala na lang, we ignore each other, no? Meron tayong isang tahanan, nagsasama tayo, pero bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko. Bahala ka kung ano gusto mong gawin, eto rin ang gagawin ko. Pero nasa isang bubong tayo. Pero hindi masarap na ganoon ang ating relationship sa loob ng ating tahanan. And it is a choice. So ang pag-ibig ay pagpili. No po? It is a choice to love your husband. It is a choice to love your wife. Kasi wala na po kayong magagawa. Sabi ng Bible, ang isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. At lalo namang napakahirap na maghiwalay tayo. So we choose to love. Kailangan piliin natin na mahalin natin yung asawa natin. I choose to love. Hindi ko inisip na enemy ko yung aking husband. Hindi ko iniisip na kaaway ko ang aking asawang babae. Ang sabi niya, iniisip ko partner siya. Kapartner ko siya. Kaya, I choose to love. So, ang pagmamahal sa ating mga asawang babae o asawang lalaki ay pagpili natin. Piliin natin na mahalin natin sila. Dahil ang biblical love po is not much on emotion.